Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga po, Father. Tuwing ika-31 ng Mayo, ang Montfort family, ang Montfort Missionaries ay laging natitipon. At ito ay araw ng kasayahan, araw ng pagpapasalamat. Kagaya ng ating narinig na awit pasasalamat ni Maria sa pagdalaw niya kay Isabel. Sapagkat dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus at ibinabahagi sa kanyang pinsang Elizabeth. At dahil sa dala ng kanilang kagalakan, umaawit sila at napakinggan natin ang Magnificat, awit ng pasasalamat sa Diyos. Kung kaya sa araw rin ito, tayo ay nagpapasalamat, nagbibigay puri sa Diyos sapagkat may mga kalalakihan tumutugon sa tawag ng Diyos. Sa araw na ito ay apat na kalalakihan ang mamamanata at pitong mga scholastics ang magpapanibago muli ng kanilang pamamanata. So, para sa mga magulang nila, siguro po, pangalawang taon ninyo na pagsubaybay at pagdalo ng mga edukasyon, ay nais nating maunawaan sapagkat hanggang ngayon siguro ay hindi pa ganap ang inyong pag-unawa ano ba talaga ang hangin pumasok, no? Sa kanilang mga ulo, no? At bakit sila pangalawang taon at lalo na sa loob ng nobisyado kung sila ay kinulong, no? Kinulong ng 1 taon, sila umuwi maliban ng Pasko, no? Sila ng Pasko, sila ay kinulong at buhay ng kakaiba. At ito ay magiging makasaysayan sapagkat kauna-unahan na religious profession gagarating sa bahay nito, no? Kung natatandaan ninyo, simula tayo doon sa dating Novitiate House sa Timog. No? So, sila ay nanatili dito lamang ng 3-4 na buwan. Ilang pagpapatuloy yung tinatawag na nobisyado. No? Sapagkat ang nobisyado ay pag-i-initiate sa kanila sa buhay religyoso. Isang buhay pamamanata, isang buhay na nakatalaga sa Diyos. Kaya nga, para sa mga kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kakilala, napakahirap pa rin unawain na sa araw na ito, matapos ang kanilang 2 taong paghuhubog, ngayon sila ay mamamanata, mangangako ng kanilang pagtatalaga sa Diyos. Sabi natin temporary profession, sapagkat 1 taon nilang susubukan. Sa 1 taon na masyado, kanilang pinaktis yung buhay na tinatawag nating mga evangelical councils, no? Mga payo ng Ebanghelyo. Ito ay ang payo ng pamamanata ng buhay, karukaan, buhay kadalisayan, at buhay ng pagkalinga. No? Tinatawag ang vow of poverty, obedience, and chastity. Yung tinatawag natin ipapangako nila sa araw na ito at ganoon din sa pagpapanibago ng pamamanata ng ating itong mga scholastics. Ano ang mas malalim na kahulugan nito? No? Hindi sila naghanda at naghubog para sa araw na ito ay ipahayag na sila ay magtatalaga ng kanilang sarili sa pamamagitan ng 3 payong ito ng Ebanghelyo. Ano ba talaga? No? Paano nagsimula ito? No? Sapagkat narinig natin at marinig sa kanilang mga istorya ng pagtawag at pagtugon. Sila ay may mga ginagawa, nasa pamilya, nahimik, ngunit binilabog. No? Binulabog sapagkat mayroong tawag na naroon sa loob. At nais silang tugunan sapagkat ang tawag na ito, kung hindi tutugunin, sila ay mayahanapin at hahanapin pa. Mayahanapin sapagkat nais nilang matagpuan ano talaga yung gusto nila na buhay. Kaya nga, ang buhay religyoso, ang kanilang pinipili sa araw na ito, sa pamamanata nila, tinatahak nila ngayon ang isang buhay Kristiyano
upang paigtingin ang kanilang binyag sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng buhay ni Jesus. Ano ba ang buhay ni Jesus? Ano yung lifestyle ni Jesus? Kaya nga, ang pinakasentro ng kanilang pamamanata ay bilang pagtugon sa paanyaya ni Jesus. Specific siya, specific na buhay ni Jesus. Isang aspeto ng buhay ni Jesus ang nais nilang tularan at isabuhay. Sapagkat si Jesus ay simple, payak ang kanyang pamumuhay. Buhay karukaan, ngunit hindi isang miserableng buhay. Buhay ni Jesus na simple, nais nilang gayahin sa kanilang buhay. Isang buhay na kadalisayan. Isang buhay na ang puso ay tumitibok sa Diyos lamang. Kaya nais nila na talima muna, no? Nais muna nilang itakwil ang buhay mag-asawa. Yung buhay na sila ay ikakasal sa isang babae, no? Sapagkat hindi dahil ito'y masama, sapagkat napakasaya, napakaganda, at mapapatunayan natin na karamihan ito ang buhay na tinatahak, buhay pag-aasawa. Yung makita mo na ikaw ang lahi ay nagpapatuloy. Ngunit sa kanilang pangako ngayon, ang kanilang lahi ay mananatili munang naka-stop, no? At ang buhay ni Jesus na buhay na nakalaan sa Diyos, pagtalima sa Diyos, ang buhay na laging ang sinusunod ay ang kalooban ng Diyos. Itong tatlong ito, ang buhay ni Jesus. Siya ay simple, siya ay may buhay na dalisay, buhay na nakalaan sa Diyos, at buhay na laging handang tumalima sa kalooban ng Panginoon. Itong tatlong ito, ang kanilang nais isabuhay. Kaya nga ito ay public vow, no? Para itong kasal. Nais nilang ipahayag, kaya nga meron tayong mga kaibigan, pamilya, at mga tao, mananampalataya, mga Kristiyano. Pagkat sa araw na ito, nais nilang ipahayag na simula ngayon, isa sa buhay nila ang tatlong buhay lifestyle ni Jesus. At sa pamamagitan na ito ngayon, ang kanilang misyon, no? Ang buhay nila may mensahe. No? Kaya nga, dahil public vow, meron tayo, no, na karapatan, no? Katulad ng sa kasal, kapag may nakita tayo dahil sa kasal, kapag nangako silang habang buhay na mag-aasawa at sila lamang, di ba? Habang buhay yan, nangako sila. Dahil yung marriage is also a public declaration of love, no? Mahal, nagmamahalan sila sa isa't isa, kung kaya habang buhay silang magsasama sa hirap at ginawa. Ito ang pangakong kanilang binibitawan. Kaya nga, nagiging dapat matapat sila dun sa pangako na yun. Kaya nga, kapag hindi sila tapat at may nakita sila natin, no, na hindi yung kanyang babae nakasama, hindi dun sa araw ng kanyang kasal, may karapatan tayo, nung nangako ka, no, hindi yan ang kasama mo. No? So, ganun din sa kanila, no? Kapag may nakita kayo na nagsumpa sila ngayon sa loob lamang ng isang taon, bibitawan nila panata mamaya, na hindi mag-aasawa, mananatili sa buhay na kadalisayan ng puso. Ang puso nila ay tumitibok lamang kay Kristo sa Diyos. Kung may tumibok ito sa iba at may kasama silang iba, pwede nyo sabihin, remember, May 31, 2008, at 10 or 11 a.m., no? Binitawan mo, na tinalikdan mo ang isang buhay mag-asawa para harapin ang isang buhay na nakalaan sa Diyos, na ang puso mo tumitibok sa Diyos lamang. Kapag nakita ninyo na sila ay mga nakaalahas sa mga ginto, no? Mga ay talahikaw, no? Kaya may ginto na rin na lalaki, no? May bracelet at mga kumikinang na mga diamante, no? Nakasakay sa Mercedes-Benz, no? At nagdadrive, ang buhay yata, no? Na hindi yan ang sinumpaan mo, brother, no? Diba sinumpaan mo? Buhay kadalis, buhay na paya, no? Buhay na paya, no? Kapag nakita ninyo na may pupunta sa bangko at merong passbook, brother, diba? Nangako ka na wala kang pera dahil ang pera mo ay pera ng community, diba? Bakit meron kang pangalan, no? Meron na siyang ATM, no? So, labag yan, no? Sapagkat buhay na paya ka, no? Na ang hulugan nito
tatalikdan mo yung isang pinaka-importante, yung yaman ng mundo, sapagkat nais mong ipahayag sa mga tao na hindi lamang yun tayo nabubuhay. Hindi lamang yung nakakapagbigay ng ligaya sa buhay. Yun na nga, yung buhay mo may mensahe. Yung hindi mo pagpili ng buhay mag-asawa, sinasabi mo sa iyong kaibigan, sa mga taong kakilala mo na hindi lamang yan ang nakakapagbigay saya. Pwede ka rin sumaya at lumigaya nang hindi nag-aasawa. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang bukasyon din. Isang pinipiling bukasyon na malaya, na pagsunod kay Kristo, pagmumuhay Kristiyano, yun ang pinipili mo. Pero hindi lamang yun. No? Hindi lamang yun na nagbibigay ng absolute happiness sa buhay. Meron din. May isa rin. Pwede ka rin hindi nag-aasawa na ang buhay mong nakalaan sa paglilingkod, maligaya ka rin. Yung ligaya mong matatamo doon sa buhay mag-asawa, pareho rin ligaya na mararanasan mo kung taos sa puso at sincere ka doon sa iyong buhay na undivided. May mensahe na may buhay nila. Yung buhay na pagtalima, yung kahit lalabas doon magpapaalam, lahat ay meron ng pamamaalam pagsunod kay Kristo. Hindi ko susundin yung aking gusto sapagkat kung gusto ko lamang ang aking susundin, maraming mangyayari. Sapagkat nais kong maging malaya, marami akong pwedeng gawin. Pero yung pamamanata ng pagkalima, kasama dito ang kaakibat na tingnan natin, ang gagawin ko ba, ang pipiliin ko ay ayon sa kalooban ng Diyos. Naaayon ba doon sa buhay na ating tinatahak? Kaya nga hindi nyo basta-basta tawagin, halika, no? Halika, umuwi ka dito sa bahay, kailangan ka, no? Ay, kakasal dito sa, umuwi ka. Ay, birthday ng aso natin, halika, umuwi ka, at may party tayo. Ay, no? So, hindi na ganun ang kanilang kalayaan. No? Dahil mamamanata sila, kaya nga, sa isang kongregasyon, sa isang komunidad, isang pamilya. No? Ito yung isa sa buhay nila, yung kanilang pamamanata bilang kaanib ng Montfort Missionaries. Kaya mamaya, bibigyan nga sila ng constitution. Ito ngayon ang magiging rule of life. Ito, ganito ang kanilang buhay. Doon nila susukatin, no? Yung kanilang buhay. Kaya nais niyong malaman ang laman ng constitution ay bibigay mamaya, tingnan ninyo ang buhay nila. Yun ang nakasaad doon. Yun ang pamantayan, panuntunan ng kanilang buhay. At ito ay punong-puno ng inspirasyon ng aming tagapagtatag na si San Luis Maria ng Montfort. Kaya nga, narito sila. Nais nila muling isabuhay ang kanyang diwa ng kanyang pagtahak sa pagsunod kay Kristo. Sa isang buhay rin na payak, sa buhay na nakadalisay, at buhay na lagi nakahandang sunod sa kalooban ng Diyos. Itong ipatupatuloy ng ating pitong mga brothers. Dahil nagsabuhay na sila, ang iba ay 2 taon, ang iba ay 1 taon, walang hindi pa nadala, yung iba mag-renew na 1 taon, yung iba naka 5, 4 na taon, gusto pa rin na. Kaya nga, mahirap na buhay ito, hindi sila mauunawa ang ganap. Sapagkat kung titinan nyo naman at face value, no? Diba? Sana ay sila ay nasa pinalakan cabin. Ha? Sana ay maraming chicks, no? At mga dekotse, di ba? Mayroon silang mga professional, di ba? Pero, may pinipili sila. Hindi ito mauunawaan ng lahat. Diba? Pero pangangatawanan sapagkat ito ang buhay ng pinipili at buhay na sa palagay ko'y magbibigay ng kahulugan. Kahulugan, no? Kaya nga, siguro ang mga parents, no? Sana baka magbago pa ang isip, no? Baka hanggang saan maaari ito ang gusto namin sa iyo. Na ikaw ay, siyempre, nag-asawa magpatuloy ng ating lahi. Ay, sana makatulong ka, no? Sana mapaganda natin ang ating bahay, tayo magkaroon ng magandang business. Sana dito ka na lang sa atin. No? Nandoon, no? Pero hinahayaan natin ano ang mas mahalaga, ano ang mas makakapagpaligaya sa kanila. Yun, no? Susuportahan natin. No? Meron din tayo sa araw na ito na 10 kalalakihan na kumakatok sa pintuan ng Montfort Missionaries. No? Ano ba ang buhay Montfortano? Ano ba ang buhay religyoso? Ano ba ang buhay na pinakita ni San Luis Maria ng Montfort?
10 lalaki na kumakat. So, i-present natin sila mamaya. Kaya nga, ang mga ganitong mga pagkakataon, kinakailangan ng panalangin. Kinakailangan na maunawaan natin at suportahan sa pananalangin. Sapagkat ang buhay nilang tatahakin ay kakaiba. Sa ating sarili, mahirap. Kaya nga, biyaya ng Diyos. Kahit kaming mga pare, nandito pa rin, mga ilang taon na, biyaya ng Diyos. Isang biyaya ng Diyos, isang regalo ng Diyos ang buhay ng Diyos. Huwag natin siyang iingin na ordinasyon na ito, hindi ordinasyon. Ito ay first profession. Isang bukasyon sa simbahan ang pagiging pare. Isang bukasyon yun, no? Isang bukasyon din ang buhay religyoso. Kaya ngayon, hindi natin hintayin yung kanilang ordinasyon. Sapagkat yung ordinasyon, magkakaroon sila lamang ng bagong katungkulan. Pero ngayon, ang pinakamahalaga, sapagkat ngayon sila ay magiging mga religyoso na. Sa pamamamanatan nila, sila na ay tumatahak ng isang bukasyon, buhay religyoso, buhay ni Jesus. Yung ordination, siguro, kung kalooban ng Diyos at marami pa silang haharapin mga pagsusubok, sila ay dadaan pa sa masusing paghuhubog ayon na sa kalooban. Ibigay natin sa kalooban ng Diyos. Pero ang halaga, mangangako sila ngayon ng 1 taon. Sa 1 taon na ito yung buhay na kanilang paglalabanan at patatatagin. At susubukan natin, no? Kung sino ang makakatagal, no? Lahat ito ay biyaya ng Diyos. Now, the novices will have their dialogue with the delegation superior. Dear Brother John, Mike, Benji, and Arnel, you have been consecrated on the day of your baptism through water and spirit. Do you want to deepen your consecration through your religious profession? Yes, I do. In order to follow Christ perfectly, do you want to preserve chastity, to choose poverty, and to lead in obedience for the kingdom of God? Yes, I do. May God help you through His grace. Amen. Let us pray. Lord, look upon these brothers with your kindness. Today, in the presence of your church, they wish to consecrate their life to you by professing the evangelical counsels. May their way of life give glory to your name and be of service to the work of salvation. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now we proceed with the profession. Profession is the pronouncing of the formula, and it has 2 parts. Part 1, the candidate will light up the profession candle from the Paschal candle, symbolizing their rootedness in the risen Lord, who is the perfect model for all religious. They will be accompanied by their parents, both sides. After lighting the candles, they will move on to the lector for pronouncing their formula of profession.
After professing the formula, they will move on to the altar and sign the profession as the symbol of their commitment. It will be received by the delegation superior in the presence of 2 counselors who serve as witnesses to the profession of the candidate. In the presence of the Blessed Virgin Mary of Saint Louis Marie de Montfort, before you, my brothers and sisters, and into your hands, Reverend Father Richard J. Magararo, SMN, representing the Superior General, I, John Ronaldo Gabutan Abulan, vow to Almighty God for His glory alone and for the service of the Church for 1 year, poverty, obedience, and chastity, according to the constitutions of the missionaries of the Company of Mary. In the presence of the Blessed Virgin Mary, of Saint Louis Marie de Montfort, and before you, my brothers and sisters, and you, Reverend Father Richard Magararo, representing the Superior General, I, Michael A. Rosales Paraiso, vow to Almighty God for His glory alone, and for the service of the Church for 1 year, poverty, obedience, and chastity, according to the constitutions of the missionaries of the Company of Mary. In the presence of the Blessed Virgin Mary, of Saint Louis Marie de Montfort, before you, my brothers and sisters, and into your hands, Reverend Father Richard J. Magararo, SMM, representing the Superior General, I, Benji Añedes Notarte, vow to Almighty God for His glory alone and for the service of the Church for 1 year, poverty, obedience, and chastity, according to the constitutions of the missionary of the Company of Mary.
In the presence of the Blessed Virgin Mary, of Saint Louis Marie de Montfort, before you, my brothers and sisters, and into your hands, Reverend Father Richard J. Magararu, SMN, representing the Superior General, I, Arnel Villote Pagaduan, vow to Almighty God, for His glory alone, and for the service of the Church, for 1 year, poverty, obedience, and chastity, according to the constitutions of the missionaries of the Company of Mary.